Mga kapatid, nasa ika-29 na po tayo ng linggo sa karaniwang panahon. Dalawang punto lang po yung gusto kong bigyang diin sa ating mga pagbasa sa ngayon, lalo na sa ating Ebanghelyo. Yung una, ito po yung sinasabi nating priority o prioridad. Yung pangalawa, ito naman po yung sinasabi nating mission. Una, itong priority, hindi ko lang alam sa inyong buhay sa ngayon kung ano na po bang mga bagay o mga iniisip ninyo na hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pinagtuunan ng pansin. Minsan o madalas sa iba, pinagkakaguluhan ito ng kanilang mga isip. Ano bang dapat unahin? Ito ba? Ito? Sa dinami-dami ng mga kanilang mga priorities sa buhay, minsan nahihirapan na silang anong unahin. At minsan, yung iba doon, nakakalimutan nila ang kanilang sarili-sarili. Dala ng prioridad nila sa kanilang buhay. Halimbawa na lamang, pag ikaw bilang isang anak, o bilang isang mga magulang, minsan nakakalimutan niyo ang inyong sarili-sarili. Halimbawa, bilang isang anak, sa pagbigay mo lahat sa iyong mga kinakailangan ng iyong mga magulang, pamilya, darating ang panahon na may tanong mo rin sa iyong sarili, paano na ako? Nasaan na yung parte ko? Nasaan na ako? Kasi yun na nga, siguro mga 3/4 ng buong buhay mo, naigugol mo na sa iyong pamilya. Kaya may mga pagkakataon na kung saan, aabot tayo sa puntong ganoon. Hahanapin natin yung ating sarili-sarili. Hahanapin natin yung, kumbaga, kalinawan ng ating buhay. Sinasabi natin, nasaan na ba ako? Bakit parang sa kanila lang lahat? Bakit naiwanan ako ng aking, kumbaga, biyahe? Bakit dito pa rin ako? Nakatuon pa rin sa kanila. Minsan nagtatanong tayo, sila ba? Naisip kayo nila ito? Lalo na pag ikaw sa buong buhay mo, minsan o madalas sa iyong buong buhay, naging breadwinner ka sa iyong pamilya. Madalas yun yung mga katanungan ng mga breadwinner. Ako, Father, parang nakalimutan ko yung sarili ko. Parang nawala na ako. Puro na lang sa kanila. Minsan, nakalungkot pa doon, kung sino pa yung nagbibigay talaga lahat. Yun na nga, nawawalan sila ng sa kanila. At yung kanilang tinutulungan, yung kanilang patuloy na inalalayan, minsan hindi pa marunong magpasalamat. In a way na maging mabuti, in a way na maging klaro para sa kanila, itong lahat ng sakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay na patuloy na naging, kumbaga, nagbibigay ng priority sa kanilang buhay. Mahalaga pa ito sapagkat kailangan sa buhay natin, alam natin yung ating pinaprioridad. Kailangan sa buong buhay natin, klaro para sa atin kung hanggang saan at kung ano-ano yung ating ginagawa. Sapagkat pag hindi natin ito alam, yun na nga, karanas tayo ng pagkawalang saysay sa buhay, nakakaranas tayo ng kabigatan, minsan may tatanong talaga natin yung ating sarili-sarili, bakit tayo nagkakagat ito. So mahalaga po yun na kailangan alam natin yung prioridad sa ating buhay. Ngayon naman, dadako sa pangalawa, itong misyon. Ngayon po mga kapatid, sa linggong ito, ipinagdiriwang natin yung pandaigdigang linggo ng misyon. Siguro ngayon, dala ng pandemya, mamimiss natin yung pagkatapos na bagong patapos yung misa, mayroong announcement na ngayon po, second collection para po sa ating mga misyonero, mga misyonera na nagmi-misyon. Ngayon, wala siguro mga second reading, second collection. Mahihiya po siguro yung mga simbahan sa ngayon. Pero dati, yung wala pa yung pandemya, ito po yung panawagan ng simbahan. Ito po yung patuloy na paanyaya sa lahat ng mga mananampalataya na kung saan magbigay para sa misyon. Kasi sa ibang mga lugar, sa ibang mga simbahan, meron naman talagang mahirap na kailangan ng
tulong, pinansyal na tulong. Kaya halos every year naman talaga, nagkakaroon ng panawagan ang simbahan na kumbaga, meron silang matatanggap galing sa ibang may kayang simbahan na kung saan nagtutulong-tulungan. Itong pagmimisyon, marahil kaakibat nito sa ating mga prioridad sa ating buhay. Siguro sa ating buhay, matanong din natin, sa buong buhay mo ngayon, klaro na ba ang iyong pagmimisyon? No? Sa mga simbahan, marahil nabibingi na tayo pag tayo magsisimba. Dapat magbibigay tayo sapagkat ito po yung panawagan ng ating simbahan. Kaya sa ibang simbahan, kung nakalibot yan ibang simbahan, meron kayong napapansin na doon karatula, napakalaking karatula, kung saan mapupunta yung ating tulong pinansyal. At doon, nakasulat doon, naka-imprenta, kung saan mapupunta yung ating mga ibinigay na mga tulong pinansyal. Una na diyan, yung patungkol sa administrasyon. Doon, ginugugol doon, o napupunta yung mga ilang porsyento doon para sa tulong sa simbahan. At yung pangalawa naman, para sa gawaing pastoral. Ngayon lang siguro medyo nakaka-save yung ating simbahan sapagkat limitado yung ating galaw. No? Limitado yung ating galaw. Hindi tayo nakapag-outing. Yung mga formation natin, doon lang nabubuhos sa online or via Zoom. So minsan, konti-konti lang yung mga registration. Kumpara dati, na kailangan talaga nating gagasto. Halimbawa na lang diyan yung mga transportasyon. Halimbawa na lang yung mga pagkain ng mga partisipante. So ang daming pwedeng paggagastusan. Kaya yun na nga, mabibingin na lang tayo sa mga panawagan ng simbahan, lalo na kung panahon na ang simbahan talaga ay 100% nagagalaw. Although hindi ko naman sinasabi na hindi gumagalaw ngayon ang simbahan ng 100%, kumbaga, mas lalo pa nga ngayong gumagalaw ang simbahan. Sapagkat, yun na nga, kailangan ng ating mga simbahan na tutugon sa mga pangailangan ng mamamayan, ng bawat Katoliko o maski hindi Katoliko, na kung saan nasasakupan ng ating komunidad. Kaya ganoon na lamang yung panawagan ng ating simbahan. Mga kapatid, sa ating pagtitipon sa ngayon, mahalaga po na tanongin din natin yung ating sarili-sarili. Sa iyong estado ba sa iyong buhay sa ngayon? Alam ko naman na klaro na yung pagmimisyon bilang ikaw. Yung pangalawang tanong siguro, marahil patungkol in line sa simbahan. Ikaw ba sa buong buhay mo? Paano ka ba nakibahagi sa misyon ng simbahan? Paano ka ba nakibahagi sa misyon ng simbahan? Kasi nga, nung kapanahonan ni Jesus, ang ganda rin ng kanilang pagsimulan. Ipinasa nito sa kanyang mga disipulo, tinuruan niya, kahit na yung mga hindi karapat-dapat, pini-question ng mga Pariseo, bakit sila naging disipulo, pero binibigyan ni Jesus ng tinuruan niya ng matuto. Until such time, sa panahon na natin sa ngayon, marahil ito rin yung panawagan. Tinuturuan tayo ni Jesus ng mga disipulo kung paano natin ipagpatuloy ang kanilang magandang, nasimulan na misyon. So, kaya nga, naitanong ko yun sa inyo, bilang ikaw, bilang tayo, bilang simbahan, paano kaya natin na ipagpatuloy yung misyon na nasimulan ni Jesus? O ikaw, bilang isang simpleng tao, paano ka nakibahagi sa misyon ni Jesus? Kahit sa inyong simpleng pamamaraan, paano ka naging bahagi ng misyon ng simbahan? Sa dinami-dami ng iyong prioridad sa buhay, sa dinami-dami ng iyong iniisip sa buhay, ikaw ba sa buong buhay mo, meron ba bang nasi-set aside na panahon na masasabi mo, ito wala talaga to. Kailangan ko itong oras na ito, igugugol ko para sa ating simbahan. Kailangan talaga itong oras na ito, nakapreserve sa simbahan. Siguro kung lahat tayo mayroong ganong pag-iisip, mas lalong mabubuhay yung ating simbahan. Mas lalong maging matiwasay yung tirahan ng Diyos. Kahit dito pa lang sa lupa, mararamdaman na natin na ito, kaharian na ng Diyos. Marahil
Pag ang lahat ng ito may isa sa buhay natin, masasabi natin, kahit nagaano man kadami yung ating iniisip sa buhay, kahit nagaano man minsan kabigat ang hamon ng buhay, makakaranas pa rin tayo ng kaginhawaan sapagkat nakikita natin na ang bawat isa nagtulong-tulungan, na ang bawat isa nakibahagi sa misyon ng simbahan at ng Diyos. So mga kapatid, sana sa ating pagtitipon sa ngayon, ano man yung ating nasimulan, na naging kabahagi tayo ng simbahan sa pagmimisyon, sana hindi natin ito ihinto. Sana anumang meron sa atin na bumabalakid minsan sa ating pagpapatuloy sa pagmimisyon sa simbahan, nawa ang mga ito ay maging hamon lamang na tayo para maging matatag palalo sa ating pananampalataya, sa ating pagbibigay ng oras, sa ating pagbibigay ng pagmamahal sa bawat isa. Isipin po natin na sa ating mga ginagawa, na sa ating pagmimisyon, ito po ay para sa Kanya, para sa Diyos. Kasi po, iba po pag ang lahat ng ito, yung ating pinagmimisyonan, ay binahagi natin sa ating kapwa at inialay natin sa Diyos. Magkakaroon po ng kagandahan, hindi lamang sa atin, kundi pati na sa ating pamayanan. Magkakaroon po ng magandang epekto sa ating sambayanan. So mga kapatid, nawa sa ating pagpatuloy sa ating misang ito, naging maliwanagan tayo na sa ating pagmimisyon, huwag nating kalimutan na hindi po yung ating sarili-sarili, yung ating atensyon, kundi kung paano natin ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayo.